tungkol sa pangako ng ating Panginoon. Ano? Ang title po natin is the Promise of the New Covenant. Okay? Marahil ang iba sa inyo ay hindi pa napakinggan itong ganitong klase ng message. Ano? Pero I believe and I hope and I pray na sa bawat isa sa atin ay magkaroon ng linaw ito ano po sa atin. Kasi tayo ay mga believers in the New Covenant. Okay? Wala na yung, hindi naman sa wala na yung Old Testament or wala nang halaga yung Old Testament. Mahalaga pa rin yung Old Testament because sa pamamagitan nito ay naiintindihan natin yung New Testament. Kung wala yung Old Testament at wala tayo paki sa Old Testament, hindi din natin maiintindihan yung New Testament. So, yung promise po ng New Covenant sa Jeremiah 31 to 34. Okay, basahin ko po ulit ano po, para mas malinaw po ito. The time is coming, Jeremiah 31 to 34. The time is coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. It will not be like the covenant I made with their forefathers when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they broke my covenant. Though I was a husband to them, declares the Lord, this is the covenant I will make with the house of Israel. After that time, declares the Lord, I will put my law in their minds and write it on their hearts. I will be their God, and they will be my people. No longer will a man teach his neighbor or a man his brother, saying, know the Lord, because they will all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their wickedness, and I will remember their sins no more. Panginoon, kami ay malapit sa inyo at humihingi, Panginoon, ng inyo pong tulong para maunawaan namin ang inyo pong salita. At mabigyan kami, Panginoon, ng linaw kung ano ba talaga ang nais ninyo sa aming pong buhay, ano po ang kalooban ninyo sa aming pong buhay, at ano ang dapat po namin gawin as we anticipate the second coming of Jesus Christ. O Diyos, bigyan niyo kami, Panginoon, ng wisdom. And ganun din, O Diyos, discernment na makita namin, Panginoon, ang nais ninyo sa aming po mga ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang book ni Jeremiah ay nakasentro sa theme na God's sovereignty over history. Okay, nakafocus o nakasentro sa tema ng God's sovereignty over history. Alam na ng Panginoon ng lahat ano po sa future. At dito sa book ng Jeremiah ay pinakita ng Panginoon ang glimpses of the future na kung saan tayo ngayon ay kabahagi dahil kay Kristo. Si Jeremiah ay isang prophet ng Judah, no? Nakilala din bilang isang weeping prophet na laging umiiyak, ano? Pagka nagpipreach, umiiyak at nagmamakaawa na tanggapin yung mensahe ng judgment ng Diyos sa mga tao, lalong-lalo na sa mga Israelita. Ito ay dahil sa mensahe na gustong iparating ng Diyos sa Juda na may kinalaman sa kanilang patuloy na paggawa ng mga bagay na taliwas sa kalooban ng Diyos. Ang mensahe nito ay ang pagkawasak ng kanilang bayan. Ano po? At pagiging bihag ng Babylonia. So, itong mga Israelita, sila ay mabibihag, no? So, itong Jeremiah ay propesya pa lang noon na sila ay mabibihag ng mga taga-Babylonia. Si Jeremiah ay nananagpoy dahil dito. Nakikita niya na ang hatol ng Diyos ay mangyayari dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita. And even marami pang false prophet na pinapabulaanan ng mga propesya ni Jeremiah. Kaya walang naniniwala kay Jeremiah actually during this time. Ang kanilang pananampalataya ay misdirected dahil masyado silang confident sa presence ng Diyos dahil sa kanila nakatayo yung temple.
na tahanan ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila sa Jeremiah chapter 7 verse 4, do not trust in deceptive words and say, this is the temple of the Lord. This is the temple of the Lord. Okay? Ito ang tahanan ng Diyos. Ito ang templo ng Diyos. Ito ang literal na pag-abuso ng katapatan ng Panginoon sa kanilang buhay. Dahil ginagawa nilang license ang temple ng Panginoon para gumawa ng kasalanan at umayon sa takbo ng mundo. Kaya may hatol ang Panginoon sa kanila. Pero ang maganda dito, sa kabila ng unfaithfulness ng Israelites, ay faithful pa rin ang Panginoon. Merong pangako ang Panginoon ng restoration, pagbabalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng bagong tipan or tinatawag natin na new covenant na ipinangako sa ating pong text, Jeremiah 31 to 34. Dito sa ating text, makikita natin ang ilang katangian nitong new covenant na pinangako sa mga Israelita. At napakahalaga po na malaman po natin ito. Dahil itong new covenant na ito ay extended sa lahat ng mga nakakilala sa ating Panginoon. Ibig sabihin, sa panahon natin ngayon, tayo ay napapaloob sa tinatawag nating bagong tipan. Napapaloob sa tinatawag nating new covenant in Christ. Bagong tipan kay Kristo. Okay? So, tingnan po natin itong new covenant na ito. Ano ba ang mga katangian nito? Unang-una, first, the new covenant is, masasabi natin, national. Okay? Ibig sabihin, para ito sa mga nations. Okay? And particularly, it was made with the house of Israel and with the house of Judah. Slide, please. Ito ay pakikipagtipan ng Panginoon sa nation ng Israel na divided into two kingdoms. Okay? The kingdom of Israel and the kingdom of Judah. Itong new covenant na ito ay actually expression ng labis na pagmamahal ng Panginoon sa Israel. An expression of God's love to His people. At itong love na ito ay unconditional, na sa kabila ng paulit-ulit na kasalanan ng mga Israelita, ay patuloy pa rin ang pag-reach out ng Panginoon sa kanila. Ang presence ng Panginoon ay nananatili sa kanila sa kabila ng pagtalikod nila sa Kanya at mag-worship ng idols. Ganyan po ang issue dito sa mga Israelita na ito. Hindi sila pinabayaan ng Panginoon at nanatili siyang tapat sa Kanyang mga pangako sa kabila ng kanilang unfaithfulness. Itong pagmamahal ng Panginoon sa Israel ay hindi lang unconditional, kundi ito din ay sacrificial. Dahil later on sa history ng Israel, tinupad ng Panginoon ang kanyang mga pangako by sending His only begotten Son to die on the cross para sa kanila. Imagine that sacrifice, no? Na dulot ng pagmamahal ng Panginoon, na ibinigay niya ang kanyang buhay, namatay siya para magkaroon tayo ng buhay. Namatay siya para magkaroon ng buhay ang rebellious niyang mga anak. That is the kind of love that God has poured out to His people. Hindi lang unconditional, sacrificial, kundi actually, ang pagmamahal ng Diyos at the same time ay conditional. So, hindi lang unconditional, pero conditional din. So, both unconditional and conditional. In other words, ang covenant na ginawa ng Panginoon sa Israel ay hindi lang unconditional, kundi conditional din. So, yung love ng Diyos, conditional. Yung covenant ng Diyos, conditional din. Kailangan nilang maging tapat sa mga panuntunan ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin po natin ng conditional. Kailangan nilang maging tapat sa mga panuntunan ng Panginoon. Kailangan nilang sumunod sa utos ng Diyos as an expression of their allegiance to God.
dito sa book ng Jeremiah, masyadong naging kampante ang mga Israelites to the point na naging okay na lang sa kanila na magkasala and at the same time mag-worship sa Panginoon. Okay lang na magkasala at the same time mag-worship sa Panginoon. Sinasabi nila na this is the temple of the Lord. Hindi kami pababayaan ng Panginoon. Iingatan kami. That is very abusive sa kabutihan ng Diyos sa kanila buhay. Sumasamba sila sa Diyos-Diyosan, at the same time, sumasamba din sila sa Diyos, sa tunay na Diyos. Sumasamba sila sa false gods. At the same time, sumasamba din sila sa true God. Okay? Namamangka sila sa dalawang ilog. Okay? So, ganyan po ang Israelita. Mga, ang tawag natin sa Tagalog, balimbing ba yun? Mga balimbing, no? Ginawa nilang license ang presensya ng Diyos sa kanila para gumawa ng mga bagay na labag sa kalooban niya. Sabi ng Panginoon sa kanila sa chapter 32 verse 40, I will make an everlasting covenant with them. I will never stop doing good to them, and I will inspire them to fear me. Sabi ng Panginoon, so that they will never turn away from me. I will inspire them to fear me. So in other words, mayroong hinihingi ang Panginoon sa atin. Hinihingi ng Panginoon yung commitment natin sa Kanya. Hinihingi ng Panginoon na maging tapat din tayo sa Diyos. Biruin mo yun, sabi diyan, ang Panginoon pa mag-i-inspire sa mga Israelites para sumunod sa Kanya. Sabi niya, I will inspire them to fear me. But I believe that it refers to the Spirit, yung inspiration dito. It refers to the Spirit who is empowering the believers to obey God. Hindi naman talaga natin kaya sumunod sa Diyos kung hindi sa kapangyarihan ng Diyos, sa banal na Espiritu na nananahan sa mga nakakilala sa ating Panginoon. Okay, empowering the believers to obey God and to be faithful to His commandments. So in this new covenant that God is fulfilling to His people, has the condition to return God's love with obedience. Pagsunod sa Panginoon. Nagigets po natin. Kaya sabi diyan, I will inspire them to fear me. Again, it is national. Okay? Para sa Israelita. Sa nation, sa divided nation ng Israel. But it was made with the people of God, but it was also extended to other nations. Okay, sa Isaiah chapter 19 verses 22 to 25. Basahin ko po lang Isaiah chapter 19. Sa kabila lang ito ng ating pong book. Kasunod lang, bago itong Jeremiah. Sabi dito, so hindi na lang Israel yung blessing ng Diyos. Sabi sa verse 22, the Lord will strike Egypt with a plague. He will strike them and heal them. They will turn to the Lord and He will respond to their pleas and heal them. In that day, there will be a highway from Egypt to Assyria. The Assyrians will go to Egypt and the Egyptians to Assyria. The Egyptians and Assyrians will worship together, In that day, Israel will be turned along with Egypt and Assyria and blessing on the earth. The Lord Almighty will bless them, saying, Blessed be Egypt, my people. Assyria, my handiwork, and Israel, my inheritance. So, hindi na lang nakatutok doon sa nation ng Israel, kundi, andyan din ang Egypt, Nandiyan din ang Assyria, and sabi diyan, Israel, my inheritance. Sa Galatians chapter 6 verses 14 to 16. Buklatin lang po natin saglit itong mga ito para mas magkaroon ng linaw itong sinasabi po natin. Galatians chapter 6 verses 14 to 16.
Sabi diyan, may I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me, and I to the world. Neither circumcision nor uncircumcision means anything. What counts, so ibig sabihin ng circumcision, tumutukoy sa mga Hudyo, sa mga Israelita, na naging tawag na sa kanila ay mga Hudyo. Nor uncircumcision means anything. Uncircumcised ang tawag sa mga Gentiles. And ibig sabihin kasama din yung hindi Israel. What counts is a new creation. It doesn't matter kung anong lahi mo. What matters the most is magbago ka. Okay? New creation. Peace and mercy to all who follow this rule, even to the Israel of God. Ang tinutukoy niya ng Israel of God dito, it is actually talking about the church. Okay? Na mixture ng Jews and Gentiles. That is the mystery na sinasabi dito sa Galatians. And then sa Romans 1:16, last verse. I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. First for the Jew, then for the Gentile. So in other words, it was extended to us. Kaya nandito tayo ngayon, mga kapatid, dahil sa extension nitong pakikipagtipan ng Diyos sa Israel. As a nation, actually Jesus is the true Israel. Pinapakita dito kung gaano kalawak at kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Pero sana ay makita natin ito at mag-respond tayo, mga kapatid, sa pagsunod sa ating Panginoon. Hindi lang tayo nakita natin, uy, grabe yung pagmamahal ng Panginoon. Pero anong dapat mong gawin? Ano lang gagawin mo? You have to obey sa mga panuntunan ng ating Panginoon. Pangalawa, next slide. Pangalawa, itong covenant ng Panginoon ay new covenant. Sabi yan, the time is coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Ito ay bago, as in bago. Ibig sabihin, may luma. Nagigets nyo? Kasi mayroong bago. Pero bakit kailangan ng bago kung meron naman yung luma? Dahil hindi na nag-work ang luma sa buhay nila. Parang cellphone na marami ng sira. May stress ka lang sa paggamit mo. Kaya bibili ka na ng bago. Right? So this is new. Pero yung luma, nandyan pa rin. Kahit may bago na, tama? Pag bumili ka ng cellphone. Kasi, pwede mo pang magamit. And may sentimental value sa iyo kasi tumagal sa iyo yun. Yung cellphone na yun. Kaya yan yung naging issue dito, yung sa Old Testament, sa New Testament, pagdating sa mga Hudyo, na hindi nila maiwanan yung old. Kasi, mahalaga sa kanila yun eh. Okay? Pero mayroon ng new na kay Kristo. Hindi na ito gumagana sa buhay ng mga Israelita, mga kapatid. Walang transformation na nakikita sa kanilang buhay. Walang pagbabago na nakikita sa kanilang buhay. Paulit-ulit lang silang gumagawa ng kasalanan. Alam niyo ba yung cycle of apostasy sa Israel? Magkakasalang Israel, paparusahan sila ng Diyos, hihingi sila ng tawad, papatawarin sila ng Diyos. Mamaya, gagawa na naman sila ng kasalanan, paparusahan sila ng Diyos, hihingi sila ng tawad sa Diyos, papatawarin sila ng Diyos. Pag napatawad na sila, gagawa na naman sila ng kasalanan. That's the cycle of apostasy.
Paulit-ulit. Kaya kailangan may bago. Itong New Covenant, ito napakahalaga ito mga kapatid sa atin. So hindi lang ito update ng luma, no? Or improvement ng Old Covenant, kundi ito ay bago in the sense na may bagong kasunduan ang Panginoon na nakasentro sa ministry and identity ng ating Panginoon. Hindi na ito about sa pagsunod sa Ten Commandments na binigay ng Diyos, kundi pagsunod kay Kristo na embodiment ng Ten Commandments. Ganda, no? Hindi na pagsunod sa Ten Commandments, kundi pagsunod kay Kristo na embodiment ng commandments. Hindi din ito renewed covenant na para bang nag-renew ka lang ng driver's license mo. Diba? Or membership mo sa church. Meron tayong renewal of membership pagka sa mga churches. Kundi ito ay new covenant na nakaangkla sa commitment mo sa ating Panginoong Jesucristo. Ito ay nakaangkla sa commitment mo sa ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang kamatayan sa cross, ay natapos na ang lumang tipan. Ang covenant sa Old Testament ay actually siniseryuhan ng circumcision or tinatawag nating sacrificial offering. Pagka kausap nila ang Diyos, meron silang ino-offer na mga sacrifices. Kaya kung sino man ang hindi tumupad doon sa covenant o kasunduan, ay mangyayari sa kanya ang nangyari sa in-offer na animals. Nagigets po natin yung pag-seal ng covenant, yung agreement na yan. Pag nagkaroon ka ng agreement during sa Old Testament, mag-o-offer sila ng animals. Okay? And yung animals na iyon, ikakat nila, papatayin nila. Okay? And yung dugo nun yun yung magsiselyo doon sa agreement ninyo. Ang point nun is that, ang sino mang mag-violate doon sa agreement na yun, mangyayari sa kanya yung nangyari doon sa pinatay na animals. Kita po natin yung pagselyo ng covenant na yan. So, in other words, kamatayan, no? Ang kabayaran ng hindi pagtupad sa covenant. Kaya dito, lumabas ang theology ng atonement. Kung narinig nyo na po yun. Kung saan in-offer ng Panginoon ang kanyang buhay bilang kabayaran ng hindi pagtupad ng kasunduan sa Panginoon. Hindi kayang sumunod ng Israel sa Ten Commandments. Okay? Okay. Ito, I will send myself, my only son, para mamatay in your behalf. Kasi hindi sila sumunod, kailangan nilang mamatay. Kasi yun yung agreement right? Pero dahil mahal ng Diyos ang kanyang nilikha, siya ay gumawa na ng paraan para hindi sila mamatay. Hindi tayo mamatay. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak in behalf of us para mamatay sa krus. Ikaw ay magkaroon ng buhay. Pangatlo, hindi ito kagaya ng Mosaic Covenant, no? Pagka sinabi natin Mosaic Covenant, ito yung law, yung Ten Commandments na naisulat sa tablet. May tablet na pala dati, no? Yung bato, no? Yun yung ihahagis na ni Moses dahil sa kasalanan ng Israelita. Kung umakyat sa bundok si Moses, nakipag-usap sa Diyos, binigay ng Diyos sa kanya yung Ten Commandments. Pagbaba ni Moses, nakagawa na ng idols itong mga Israelita. Ano? Sabi ni Aaron, hindi si Aaron si
Aaron, sabi ni Aaron, pinilit lang nila ako eh. Okay, nagaling si Moses, kaya mayroong pangalawang 10 Commandments eh. Binasag kasi ni Moses yan sa sobrang galit niya. Okay, sa Deuteronomy naman yun, yung 10 Commandments na yun. So, Mosaic Covenant, no? Not like the Mosaic Covenant. Dahil sa totoo lang, kahit anong dagdag nila sa 10 Commandments, kung ang puso ay masama at rebellious. Okay? Kahit sabihin natin, ang dami ng laws. 613 na laws, no? Pero kulang pa rin, no? Kasi ang problema, the heart of the problem is the problem of the heart pa rin. Kung ang puso mo ay masama at rebellious, hindi kailanman magkakaroon ng saysay ang utos ng Diyos sa buhay ng mga Israelita. O ang puso ng mga Israelita. No? Hindi nauubra sa Panginoon ang pagdagdag at pagbawas ng utos ng Diyos dahil walang nangyayari transformation. Though ang objective ng New Covenant or requirement ng New Covenant ay righteousness, okay? Pero ang means para ma-attain ito ay hindi na sa pamamagitan ng pagsunod sa 10 Commandments, kundi ito ay sa pamamagitan ng ating allegiance sa Panginoong Jesucristo. In other words, ito ay completely different. Nakikita po natin yung kaibahan. Dati, sa Old Testament, sumunod ka sa 10 Commandments para ikaw ay maligtas. Doon sa hatol ng Diyos. Pero ngayon, sa New Covenant, sumunod pa rin. Pero kanino na? Kay Kristo. Na naging larawan ditong pagsunod sa 10 Commandments. Ang tawag ng mga scholar ay embodiment of the law, si Jesus Christ. Jesus Christ is the embodiment of the law. Kaya pagka sumunod sa Panginoon, sumunod ka na din sa batas. Sa 10 Commandments. So it is no longer obeying the law of Moses, but the law of Christ. Because Christ is the end of the law. Sabi sa Romans 10:4. Christ is the end of the law. At yung end na yun, maraming ibig sabihin. Ibig sabihin, ang Panginoon ang culmination ng law. Okay? Siya ang goal ng batas. At siya din ang embodiment ng batas. Dahil siya na ang batas na sinusunod natin sa pamamagitan ng empowerment ng Spirit na nananahan sa ating mga puso. So, unlike the Mosaic Covenant, it is completely different itong New Covenant na ito. Pang-apat, sabi sa verse 33, "This is the covenant I will make with the house of Israel after that time, declares the Lord. I will put my law in their minds and write it on their hearts. I will be their God and they will be my people." Pinapakita dito na hindi na sa pamamagitan ng law ni Moses or ng tablet stones matutupad natin ang kasunduan ng Diyos. Hindi na sa pamamagitan ng mga rituals at mga sacrificial offerings and sa pamamagitan ng temple worship. Ang lahat ng ito ay ginawa ng ating Panginoon. Si Kristo ang ating bagong batas. Si Kristo din ang ultimate sacrifice para sa appeasement ng wrath ng Diyos. Hindi na din kailangan pumunta ng mga Jews sa temple para mag-worship doon dahil si Kristo na din ang temple. And actually, yung pagiging temple ng Diyos na extend ito sa atin, we are the temple of the Holy Spirit. Our body is the temple of the Holy Spirit. So, it is actually written on minds and hearts. Next slide. Sabi dito ng Panginoon, I will put my law in their minds and write it on their hearts. Ganda, no? I will put my law in their minds and write it on their hearts. In other words,
Wala nang written law na sinusunod dahil nakalagay na ito sa ating mga isip, nakasulat na ito sa ating mga puso. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi mo na kailangang basahin ng Bible mo, mga kapatid. Baka sabihin ninyo, uy, nandito na pala sa isip ko, nandito na pala sa puso ko, hindi na ako magbabasa ng Bible. Kundi ang point lang ay, ang pagtupad sa covenant ng Diyos ay nakikita dapat sa pagbabago ng buhay. Yan po yung pinaka-point dyan. Nakikita sa pagbabago ng buhay. Hello? Yeah. Nandiyan ka pa ba? Nandiyan pa ba siya? Nandiyan pa daw siya. Step. Na bagong isip at na bagong puso na nagre-result ng bagong buhay. Kaya sabi ni Paul, di ba? Be ye transformed by the renewing of your mind. Because the mind is very crucial. Napakahalaga ng ating mind. Diyan pumapasok lahat. Diyan din pumapasok ang kaaway. Kung ano ang nilalagay mo sa isip mo, na itatanim sa puso mo, nakikita sa buhay mo, sa mga gawa ng kamay mo. Okay? Kaya kung ano ang pinapanood mo sa TV, naging ganun ka na din. Kasi yun yung pumapasok sa isip mo. Kung ang pinapanood mo ay mga Korean, K-pop, okay, mamaya ay nag-aanyong-anyong ka na din. Kasi, anyong na sa'yo, upa, ampa, nabukusi bayo. Okay? Ang dami mo na din alam na Korean language. Kasi, Korean words. Kasi, yun yung nakikita mo. Yun yung pumapasok sa isip mo. At yun yung naitatalim sa puso mo. Kaya very crucial yung surroundings din natin. Kung sino yung kasama mo. Kasi yun yung lagi nakikita mo, magiging ganun din yung buhay mo. Okay? Kaya sabi dito, isip at saka puso. Kailangan mabago. Okay? So, hindi lang ito pakitang tao at panlabas na anyo, kundi higit sa lahat ay ang inside-out kind of transformation. Babago ka sa isip mo, sa puso mo, at sa buong buhay mo. Hindi ito paramihan ng ginagawa sa Panginoon. Dahil kahit gaano karami ang ginawa mo sa Panginoon, kung hindi tama ang puso mo, wala din itong saysay. Okay yung maraming ginagawa sa Panginoon, pero dapat tama din ang puso. Dahil at the end of the day, ang titignan ng Panginoon ay puso mo at isip mo na nakatuon sa ating Panginoon. Sabi ng Panginoon kay Ezekiel, I will give them an undivided heart. Ezekiel chapter 11 verses 19 to 22. I will give them an undivided heart and put a new spirit in them. I will remove from them their heart of stone. Matigas na puso, stone, no? And give them a heart of flesh. Yung heart of stone na tinutukoy dyan is yung tablet stones, no? Yung 10 Commandments. And I will give them a heart of flesh in the new covenant. Then they will follow my decrees and be careful to keep my laws. Nandiyan pa rin ang batas. Okay? Pero batas na kay Kristo. They will be my people and I will be their God. Ganda, no? Pangako ng Panginoon yan, mga kapatid. Sa amin. It is actually a life in the Spirit. Sabi ng Panginoon kay Ezekiel, I will give them an undivided heart and put a new spirit in them. That is actually pointer doon sa Pentecost nung pinuhos ng Panginoon ng kanyang spirit sa mga disciples. Hindi natin kayang sumunod sa Panginoon kung wala ang spirit. Kaya we have to rely
on the empowerment of the Spirit to follow Christ. Ang Spirit ang nag-i-enable sa atin para makasunod tayo sa ating Panginoon. Ang buhay natin kay Kristo ay actually buhay sa Espiritu Santo. Romans chapter 7 verse 6, sabi ni Paul, "But now, by dying to what once bound us, we have been released from the law, so that we serve in the new way of the Spirit, and not in the old way of the written code." Okay. Panglima, it is a fulfillment of the Abrahamic covenant. It is the fulfillment of the Abrahamic covenant. So Genesis chapter 17 verse 7, sabi diyan, "I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you and your descendants after you for the generations to come, to be your God and the God of your descendants after you." Dito naman sa verse 33, "This is the covenant that I will make with the house of Israel after that time, declares the Lord. I will put my law in their minds and write it on their hearts." At ito yung Abrahamic covenant. "I will be their God, and they will be my people." Ito ay ugnayang walang hanggan sa ating Panginoong Jesucristo. Mananahan ang Diyos kasama natin sa bagong langit at bagong lupa. Ito ay katuparan din ng pangako ng Panginoon ng pagpapala. Mayroong blessing. Sabi ng Panginoon kay Abraham sa Genesis chapter 12 verse 2, "I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing." At dito din mismo kay Jeremiah, sinabi ng Panginoon sa Jeremiah 29:11, na madalas nami-misquote itong Jeremiah 29:11 na ito. "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Litin po natin. "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Tandaan po natin na ito ay pangako ng Panginoon, particularly sa mga Israelites. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Particularly sa mga Israelites na na-extend sa atin sa pamamagitan ng New Covenant kay Jesus Christ. So, hindi yan para sa iyo primarily. Right? Itong verse na ito. Kaya sinasabi ko po na nami-misquote madalas. Kasi iniisip nila para sa akin yan. Pero most primarily, intindihin mo na para yan sa mga Israelita. Na-extend lang yung covenant na yan sa atin. Sa pamamagitan ni Jesus Christ. Okay? Para hindi lang po na magkaroon po lang ng kalinawan po sa atin at hindi natin ma-misquote itong verse na ito. Kasi dami sa Facebook eh. "I know the plans I have for you." Okay? So hindi ito pangako para sa mga wala pa kay Kristo. Kasi kahit hindi nag-church, ginagamit itong verse na ito. Kahit unbeliever, ginagamit ito. Naniniwala naman sa Diyos. So, hindi ito pangako ng mga material na blessing, no? Kundi ito ay pangako ng pagliligtas ng Panginoon sa mga bihag sa Babylonia. So, hindi ito pangako ng mga material na blessing, kundi ito ay pangako ng pagliligtas ng Panginoon sa mga bihag sa Babylon, na larawan din ng pagliligtas ng Diyos sa kanyang buong creation sa pamamagitan ng church as the channel of blessing in Christ. Ganda, no? Ulitin po natin para mas magkaroon ng linaw. Hindi ito pangako ng mga material na blessing, kundi ito ay pangako ng pagliligtas ng Panginoon sa mga bihag sa Babylon.
na larawan din ng pagliligtas ng Diyos sa kanyang buong creation sa pamamagitan ng church as the channel of blessing in Christ. So lahat ng covenant mula kay Abraham, kanina ito, Abrahamic covenant, hanggang kay David ay napapaloob sa new covenant na pangako ng Diyos sa ating Panginoong Kristo. Kaya kung ikaw ay nakakilala kay Jesus Christ, you are belong to this new covenant. Napapaloob ka dito sa bagong tipan ng Diyos. Lastly, dami hindi tayo Baptist. Kasi ang Baptist daw, 3 lang eh. Pero, ba't si Pastor Andrew parang pag nag-preach ang dami? Hanggang 10, hanggang 6. Okay? So lastly, itong New Covenant ay merong layunin para magbalik loob sa Diyos. Magbalik loob sa Diyos. Has the purpose of being reconciled to God. So verse 34, sabi diyan, no longer will a man teach his neighbor or a man his brother, saying, know the Lord, because they will all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their wickedness and will remember their sin no more. Ang ibig sabihin ng words na know dito, mga kapatid, ay may kinalaman sa pagkakaroon ng ugnayan natin sa ating Diyos. No. In other words, ang New Covenant ay pinapamuhay lang ng mga may ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Hindi ito para sa mga wala pa kay Kristo. Pero tayo ng mga na kay Kristo, or sabihin natin na kay Kristo na, ay may responsibilidad na ibahagi ang bagong tipan sa mga wala pa kay Kristo. Meron tayong responsibilidad, mga kapatid. Kung ikaw ay na kay Kristo na, and you are in this new covenant with the Lord, you have this responsibility para ibahagi sa iba. Because this new covenant ay kasama yung reconciliation to God. Pagbabalik loob. Paano sila magbabalik loob sa Diyos kung hindi ka mag-share sa kanila? Nag-gets po natin? Kaya mayroong responsibility to share the gospel. So itong bagong tipan ay patungkol sa pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga Israelites ay malapit sa Diyos. Pero sa kanilang mga labi lang, at mga gawa, pumupunta sila sa temple at nagsasacrifice sila ng mga animals. Pero wala sa kanilang mga puso. Sinasabi ng Diyos sa kanila, your lips are worshiping me. Okay? But your heart is very far from me. Kaya dito sa New Covenant ay may sangkap ng pagbabalik loob sa Panginoon. Dahil unang-una sa lahat, ang patuloy na kasalanan ng Israel ang dahilan kung bakit sila nabihag sa Babylon. Sa pamamagitan ng Babylon, kinatulan ng Diyos ang Israelita. Okay. So, ayan po yung anin po, na sabihin na natin characteristics itong New Covenant na mayroon tayo sa ating Panginoon. Ilang implications lang po ang gusto kong tingnan po natin. Next slide. Umiliit pala. Sorry. The promise of the New Covenant is fulfilled in Christ, which is now being experienced and proclaimed by the church, the Israel of God, sa Galatians chapter 6, verse 16. So lahat ng mga pangako sa Old Testament ay natupad nung dumating ang ating Panginoon. Nag-suffer, namatay, nilibing, muling nabuhay, at umakyat sa langit. So, na-fulfill ito sa ating Panginoong Jesucristo. And everyone who is in Christ
will have this covenant promise being fulfilled. Ang sino mang manalig sa Panginoon ay kabahagi sa katuparan ng New Covenant at patuloy na pagtupad nito ng Diyos sa buhay ng church hanggang sa bumalik ang ating Panginoong Jesucristo. The church is the vessel of this promise for those who are not yet in Christ. Tayo na mga anak kay Kristo na ay may responsibility na ibahagi itong pangako ng Diyos sa mga wala pa kay Kristo. Mas okay yan, no? Sa mga wala pa kay Kristo. Okay. Ang church ang kasangkapan para magkaroon ng buong katuparan ng mga pangako ng Diyos kay Kristo. Kaya kung iniisip mo kung ano ang role mo sa church, ito yun, ibahagi mo si Kristo sa mga hindi pa nakakakilala kay Kristo. Pangapat, the promise fulfilled for everyone who is in Christ is a guarantee for our future hope. Okay? Ang mga pangako sa Old Testament na natupad sa New Testament ay garantiya ng ating pag-asa sa mga pangako ng Panginoon sa hinaharap. Most particularly, ang pangako ng Panginoon ng muling pagbabalik. Okay? And as an application, be reconciled to God through faith in Jesus Christ. Be reconciled to God through faith in Jesus Christ. Kung ikaw ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, kapatid, ngayon na ang panahon para magbalik loob sa Diyos. Hindi natin alam ang buhay kung saan ang hangganan nito, pero sigurado tayo sa may hawak nito. Hindi natin alam kung hanggang kailan lang yung buhay natin, right? Pero sigurado tayo sa may hawak ng buhay natin. Iwanan mo na ang iyong mga kasalanan at buhay na hindi kaaya-aya sa Diyos. At sumunod ka sa ating Panginoong Jesucristo bilang siya ang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Pangalawa, trust in God's promise in Jesus Christ. Magtiwala tayo sa mga pangako ng Diyos kay Kristo. Huwag tayong magpadala sa mga sitwasyon na hinahayaan ng Panginoon para i-test tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. Kung ikaw man ay nakakaranas ngayon ng hindi may paliwanag na kahirapan sa buhay o mga challenges sa mga buhay mo, kapatid, nandyan ang pangako ng Panginoon. Ang pagliligtas kay Kristo. Magtiwala ka sa Panginoon. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Hindi Kanya pababayaan. Ikaw ay Kanyang iingatan hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoon. Pangatlo, proclaim the gospel of the new covenant in Christ. Not necessary na araw-araw kang mag-house to house or mag-evangelize, no? Kundi ipamuhay mo ang gospel para araw-araw nakikita ng tao si Kristo sa buhay mo. Okay? Yan pong ibig sabihin ng proclaim the gospel of the new covenant in Christ. Ipamuhay mo ang gospel para araw-araw nakikita ng tao si Kristo sa buhay mo. Sabi nga natin, ang buhay natin ay nagsasalita. Okay? Hindi mo pa binubuka yung bibig mo, nagsasalita na ang buhay mo. Kaya ang pinaka-the best na method of evangelism, alam niyo kung ano? Buhay. Mahirap mahikayat yung kaibigan mo kung yung gospel na pinoproclaim mo ay hindi nakikita sa buhay mo. So yan ang pinaka-the best na method of evangelism. Your life. Ipamuhay si Kristo sa buhay natin. O yung gospel sa buhay natin. Live out the law of Christ, the law of love. Ito actually ang new covenant,
Natutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako sa mga sumusunod kay Kristo. Mayroong buhay na walang hanggan kay Kristo. May bagong langit at bagong lupa kay Kristo. Mayroon kang kapayapaan kay Kristo. Hindi kapayapaan dahil sapat ang material na bagay na meron ka. Meron kang pera. Kundi meron kang kapayapaan dahil nagtitiwala ka sa Panginoon. Sumusunod ka kay Kristo. Okay? So ito ang New Covenant. Tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako kung ikaw ay sumusunod sa ating Panginoon sa Kristo sa pamamagitan ng pagmamahal ng Diyos at pagmamahal sa kapwa. Tayo ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa inyong salita na aming pong napakinggan. Salamat sa mga pangako ninyo sa amin, O Diyos, na natupad kay Kristo, natupad sa aming Panginoon sa Kristo, na ngayon kami ay nananalig sa Kanya, kami ay nagtitiwala sa Kanya, at ang buhay namin ay kasangkapan din para maibahagi si Kristo sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Kanya. Panginoon, salamat dahil sa kabila, Panginoon, ng unfaithfulness ng tao, sa kabila, O Diyos, ng pagiging rebellious ng inyong creation sa inyo, Panginoon, ay patuloy mo kami nire-reach out, patuloy mo kami inaabot, Panginoon, at magbalik doon sa inyo. Nawa ang bawat isa po sa amin ay matunghayan at makita, Panginoon, ang inyong pong kabutihan sa amin at mag-respond kami in obedience sa inyong salita sa pamamagitan ng pagsunod namin kay Kristo. At sa Espiritu na nanahan sa amin, na nag-i-enable sa amin, Panginoon, we recognize the Spirit sa aming pong buhay to work in us and through us in Jesus Christ. Sa inyong papuri at pasasalamat sa pangalan ng Jesus.